Enero, makinig kayo. May magandang balitang darating para sa inyong pamilya. Iyong gityo, may sasabihin ako na maaaring magpagulo sa inyong isipan ngayon. Ang Enero ay hindi lamang isang buwan. Ang Enero ay tumutugon sa tinig ng tao. Marahil ay pumasok kayo sa buwang ito na pagod, sugatan, walang lakas, at nag-iisip. Isa na namang mahirap na Enero ito, ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang problema ay hindi ang ginagawa ng Enero sa inyo, kundi ang hindi nyo natutunang ipahayag tungkol sa Enero. Ituon ang inyong pansin. Dahil ngayong araw, hindi ako nakikipag-usap sa mga tao, nakikipag-usap ako sa panahon. Kapag sinasabi ko na ang unang buwan ang nagtatakda ng tadhana ng buong taon, hindi ako gumagamit ng isang magandang talinghaga lamang. Inilalarawan ko ang isang espiritual na batas na natutunan ko sa pagmamasid sa mga totoong pamilya, totoong kwento, at totoong mga resulta. Ang Enero ay hindi neutral. May dala itong direksyon. Ito ang nagtatakda ng tono. Lumilikha ito ng mga hindi nakikitang pahintulot. At karamihan sa mga tao ay pumapasok sa buwang ito nang hindi namamalayan na pumapasok sila sa isang silid kung saan ang mga desisyon ay kasalukuyan ng isinusulat. Maaaring nakikinig kayo sa akin ngayon at nag-isip, ngunit sinusubukan ko lang mabuhay. Wala na akong lakas para isipin ang nalalabi pang bahagi ng taon. At doon mismo nagsisimula ang panganib. Dahil kapag pumasok kayo sa Enero na pagod, sugatan, nawawalan ng pag-asa, walang salita, at walang inaasahan, hindi kayo itatama ng buwan. Itatala lamang nito ang inyong kalagayan. Ipagpapalagay nito na ang inyong katahimikan ay isang pagsang-ayon. Gaano kadalas na kayong nagsimula ng taon na nagsasabing, tignan natin kung ano ang mangyayari. At pagkatapos ay nagtapos na nagsasabing, isa na namang mahirap na taon ito. Ang mga pamilyang pinakamaraming dinaranas na hirap ay hindi ang mga dumadaan sa krisis, lahat naman ay dumadaan doon. Sila ay ang mga pumapasok sa mga siklo ng walang espiritual na direksyon. Pinagmamasdan ng Enero kung paano kayo pumapasok. Nararamdaman nito kung pumapasok kayo ng may takot, may guilt, may kahihiyan, may mababang inaasahan, o may pananampalataya. At tumutugon ito ayon sa inyong dala. Kaya naman may mga taong nagsasabi, tuwing simula ng taon, laging may masamang nangyayari sa aking tahanan. Hindi iyan malas. Iyan ay isang pattern na hindi hinarap. Hayaan niyo akong talakayin ang isang sensitibong bagay ngayon. Gaano kadalas kayong nagsimula ng Enero na naghihintay ng masamang balita sa telepono? Isang diagnosis? Isang problemang pinansyal na nagkakahalaga marahil ng 50,000 piso? Isang gulo sa pamilya? Maaaring hindi nyo ito sinabi ng malakas, ngunit naisip nyo ito. At ang paulit-ulit na pag-iisip ay isang tahimik na binhi. Sinasabi sa Biblia sa mga awit kabanata 65 talata 11 na pinuputungan ng Diyos ang taon ng kanyang kabutihan, ngunit ang korona ay inilalagay lamang sa ulo na nakataas. Ang sinumang pumapasok ng nakayuko ay hindi makikita ang korona. Nakakita na ako ng mga taong pumasok sa Enero na ang postura ay tila humihingi ng paumanhin sa buhay dahil sila ay umiiral. Nakakita na ako ng mga magulang na pumasok sa buwang ito nang may takot na hindi mapapakain ang pamilya kahit kailangan lamang ng halagang 10,000 piso para sa mga bayarin. Nakakita na ako ng mga ina na pumasok na naghihintay ng masamang balita tungkol sa kanilang mga anak. Nakakita na ako ng mga kabataan na pumasok na nag-isip na walang magbabago. At halos palagi, ang taon ay sumunod sa eksaktong script na iyon. Hindi dahil iyon ang gusto ng Diyos, kundi dahil walang kumuha ng otoridad sa simula. May panahon na ako mismo ay pumasok sa isang Enero na parang naka-automatic pilot lamang. Lumalago ang gawain, nakikita ako ng mga tao na malakas, ngunit sa loob ay mabigat ang aking pakiramdam. Nagdarasal ako, ngunit hindi ko kinakausap ang panahon. Humihingi ako ng lakas, ngunit hindi ako nag-uutos ng direksyon. At ang taong iyon ang isa sa pinakamapagod na naranasan ko. Hindi ito kakulangan ng pananampalataya, ito ay kakulangan ng tamang posisyon. Napagtanto ko na naghihintay ako na gawin ng Diyos ang isang bagay na ibinigay na niya sa akin ang otoridad na ipahayag. Napapansin niyo ba kung paano nito hinahamon ang karaniwang lohika? Akala ng mga tao ang pagpapakumbaba ay pananahimik. Ngunit ang pananahimik sa harap ng panahon ay hindi pagpapakumbaba, kundi kapabayaan. Hindi kailangan ng unang buwan ang inyong pag-aalala, ngunit hinihingi nito ang inyong tinig. Dahil kapag hindi nyo itinakda ang simula, ang nalalabi ay itutulak lamang ng mga sitwasyon. Isipin nyo kasama ko ngayon nang may katapatan.
Kung ang Enero ang nagtatakda ng bilis, anong bilis ang pinahintulutan nyo? Pagmamadali? Takot? Padalos-dalos? O kalinawan? Direksyon? Pagkakahanay? Ayon sa estadistika, karamihan sa mga tao ay nagsisimula ng taon na inuulit ang mga lumang gawi, lumang kaisipan, at lumang salita. At pagkatapos ay nadidismaya dahil ang resulta ay luma rin. Ang bagong taon ay hindi binabago ang sinumang nagpasyang pumasok bilang luma. Ang Enero ay hindi nilikha upang durugin kayo. Nilikha ito upang ihanay kayo. Ngunit ang pagkakahanay ay nangangailangan ng pagsasaayos, at ang pagsasaayos ay masakit dahil kinakaharap nito ang mga nakasanayang pattern. Mas komportable ang magsabing ganito talaga ito kaysa tanggapin ang espiritual na pananagutan sa panahon. Ngunit ang kapalit ng kaginhawaang iyon ay isang buong taon na pilit na hinihila. Kapag naintindihan ito ng isang pamilya, may nagbabago agad. Hindi dahil nawala ang mga problema, kundi dahil nagbago ang pamamahala. Ang buwan ay tumitigil sa pag-uutos sa bahay, at ang bahay na ang nag-uutos sa buwan. At kapag nangyari iyon, maging ang mga paghihirap ay nagsisimulang sumunod sa ibang ritmo. Ang Enero ay tumitigil sa pagiging banta at nagiging pundasyon. Kung mayroon man kayong isang bagay na tatandaan sa mga sinasabi ko ngayon, tandaan nyo ito. Ang unang buwan ay hindi humihingi ng perpeksyon, humihingi ito ng paninindigan. Hindi mahalaga kung paano kayo pumasok, ang mahalaga ay kung paano kayo nagpasyang manatili. Ang Enero ay nakikinig pa rin. Ang Enero ay tumutugon pa rin. At ang anumang itinatag dito ay umaalingaw ng higit pa sa inyong inaakala. Sa loob ng maraming taon, naobserbahan ko ang isang bagay na halos walang nakakapansin, masyadong maraming nagsasalita tungkol sa panahon, ngunit halos walang nakikipag-usap sa panahon. Nagkokomento sila tungkol sa buwan, nagrereklamo sa taon, sinusuri ang mga sitwasyon, ngunit hindi sila gumagamit ng anumang otoridad sa nararanasan nila. At pagkatapos ay nagtataka sila kung bakit tila ang lahat ay hindi kontrolado. May malalim na pagkakaiba ang paglalarawan sa realidad at ang pamamahala sa realidad. Hindi sinasabi sa Biblia na dapat nating tanggapin na lamang ang mga araw kung paano sila dumating. Sinasabi nito na ang mga salita ang humuhubog, nagtatayo, at nagtatatag. Kapag pinapatunayan ko na posibleng makipag-usap sa panahon, hindi ito espiritual na tula. Ito ay prinsipyo. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa mga araw, sa mga panahon, sa mga umaga. At nang likhain niya ang tao, inilipat niya ang ganitong uri ng responsibilidad. Ang problema ay karamihan sa mga tao ay tinuruang humingi, ngunit hindi magpahayag. Magmakaawa, ngunit hindi mag-utos. At ito ay nagbubunga ng mahinang pananampalataya na nakadepende sa mood ng mga sitwasyon. Maaaring iniisip nyo ngayon, ngunit hindi ko nararamdaman na sapat ang lakas ko para magsalita ng ganyan. At dito mayroong isang karaniwang pagkakamali. Ang espiritual na otoridad ay hindi nagmumula sa emosyon, nagmumula ito sa posisyon. Hindi kayo nakikipag-usap sa panahon dahil kayo ay kampante, nakikipag-usap kayo upang bumalik ang kumpiyansa. Gaano kadalas na kayong nagising ng walang gana at hinayaan ang kawalan ng ganang iyon na magmaneho sa nalalabi pang bahagi ng araw hanggang alas 6 ng gabi? Nangyayari ito sa halos lahat. Ang pagkakaiba ay nasa pagitan ng taong tumatanggap sa estadong ito bilang huling katotohanan at sa taong humaharap dito gamit ang mga salitang nakahanay sa pangako. Nakakita na ako ng mga taong nagpahayag ng pagkatalo nang hindi nila namamalayan. Nagsasabi sila ng mga tulad ng, magiging mabigat ang buwang ito, laging mahirap ang Enero, sa pamilya ko, walang nangyayaring maganda sa simula ng taon. Tinatawag nila itong pagiging praktikal, ngunit sa katotohanan, ito ay negatibong programming. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neuroscience na ang utak ay tumutugon sa mga paulit-ulit na salita sa pamamagitan ng paglikha ng mga otomatikong inaasahan. Matagal na itong alam ng pananampalataya. Ang anumang inuulit nyo ay magsisimulang magmaneho sa inyo. May panahon na sinamahan ko ang isang taong malapit sa akin na nabubuhay sa paghihintay ng masamang balita. Tuwing tutunog ang telepono, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Tuwing may darating na mensahe, naroon ang takot. At alam nyo ba kung ano ang tumatak sa akin? Hindi ang problema mismo, kundi ang pananalita. Ang lahat ay kung magkamali, kapag nagkamali, handa na ako sa pinakamalala. Ang taong iyon ay hindi protektado, siya ay sinanay na magdusa bago pa dumating ang oras. Nang baguhin namin ang paraan ng pagsasalita, ang emosyonal na kapaligiran ang unang nagbago,
at pagkatapos ay nagsimulang tumugon ang mga sitwasyon sa ibang paraan. Ang pakikipag-usap sa panahon ay hindi pagkakaila sa realidad. Ito ay pagpapasya kung sino ang mamamahala. Ito ay ang pagtingin sa isang hindi matatag na buwan at pagsasabing, hindi ikaw ang magdidikta ng mood ng aking tahanan. Ito ay ang pagtingin sa isang hindi tiyak na senaryo at pagpapatunay na, hindi ito ang magkakaroon ng huling salita. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa pag-react. Kakaunti lamang ang nabubuhay sa pag-uutos. At ang mga nagre-react lamang ay laging huli sa emosyonal na aspeto ng mga pangyayari. Mayroong makapangyarihang bagay kapag nagising kayo at, bago tignan ang mga balita, mensahe o problema, itinatakda nyo ang araw gamit ang mga salita. Hindi mga mahiwagang salita, kundi mga malay na salita. Tinatawag ito ng agham na intentional affirmation. Tinatawag ito ng pananampalataya na spiritual alignment. Pareho silang sumasang-ayon sa isang punto, ang taong nagdidirekta ng isip sa simula pa lamang ay may higit na kontrol sa emosyon, higit na kalinawan, at mas kaunting pag-aalala sa buong araw. Natutunan ko na kapag hindi kayo nakipag-usap sa panahon, may ibang tao o bagay na magsasalita para sa inyo. Ang takot ay nagsasalita. Ang pressure ay nagsasalita. Ang kasaysayan ng pamilya ay nagsasalita. Ang mga nakaraang karanasan ay nagsasalita. At kapag ang mga tinig na ito ang nangingibabaw, ang buwan ay nagiging isang pabigat. Hindi dahil mabigat ito, kundi dahil ibinigay ito sa maling pamamahala. Marahil ay lumaki kayo na nakakarinig ng mga parirala tulad ng hindi ito para sa atin, sa pamilya natin ay ganito na talaga, walang saysay ang umasa. Ang mga pariralang ito ay tila walang panganib, ngunit tinuturuan kayo nito na manahimik sa harap ng panahon. At ang panahon ay hindi rumerespeto sa katahimikan. Binibigyang kahulugan nito ang katahimikan bilang pahintulot. Kapag nagsimula kayong magsalita ng may otoridad, may nagbabago sa loob bago magbago sa labas. Nababawasan ang pag-aalala. Humihina ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Maaari pa rin kayong dumaan sa mga hamon, ngunit hindi na kayo nagpapaka-hostage sa mga ito. Hindi ito ilusyon. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang mga taong nagsasatinig ng aktibong pag-asa ay mas nakakayanan ang mga krisis, nakakagawa ng mas balansing desisyon, at mas mabilis na nakakabangon sa emosyonal na aspeto. Ang pakikipag-usap sa panahon ay ang pagtanggap ng espiritual at emosyonal na pananagutan sa inyong buhay. Ito ay ang pagtigil sa pag-asa sa tsansa para sa inyong kinabukasan. Ito ay ang pag-unawa na ang mga salita ay hindi lamang tunog, ang mga ito ay direksyon. At kapag nagbago ang direksyon, ang landas ay hindi maiiwasang magsimulang umayos. Mayroong isang bagay na halos walang nakakapansin dahil sinanay tayo na tignan ang panahon bilang kalendaryo lamang. Mga petsa, numero, lumilipas na mga araw. Ngunit ang natutunan ko, sa loob ng maraming taon ng pagmamasid sa mga espiritual at pantao na pattern, ay ang Enero ay hindi lamang isang pagkakasunod-sunod ng mga araw. Ang Enero ay isang pintuan. At ang bawat pintuan ay nangangailangan ng tamang postura. Walang dumadaan sa isang mahalagang pintuan ng distracted nang hindi dumaranas ng mga kahihinatnan. Kapag naintindihan nyo ito, maraming bagay ang magsisimulang magkaroon ng saysay. Bakit ang ilang desisyon na ginawa sa simula pa lamang ng taon ay umaalingaw sa loob ng maraming buwan? Bakit ang mga tila simpleng pagkikita sa Enero ay nagpapabago sa buong kwento? Bakit ang mga pagkakamaling nagawa sa panahong ito ay tila mas mahal ang bayad? Hindi ito pagkakataon lamang. Ang mga pintuan ang nagtatakda ng mga akses. Pinapahintulutan nila o hinaharangan. At ang problema ay karamihan sa mga tao ay dumadaan sa Enero na parang tumatawid lamang sa kahit anong kalye, nakatingin sa lupa, nang walang kamalayan kung saan sila tumatapak. Maaaring nakikinig kayo sa akin ngayon at nag-isip, ngunit wala akong nararamdamang espesyal sa Enero. At naiintindihan ko yon. Ang mga espiritual na pintuan ay hindi sumisigaw, hindi gumagawa ng ingay, hindi nag-aanunsyo ng kanilang sarili. Kumikilos sila sa hindi nakikita. Tulad ng mga emosyonal na desisyon na tila maliit ngunit nagbabago sa buong ruta ng buhay. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa pag-ugali ng tao na ang mga unang siklo ng isang panahon ay direktang nakakaapekto sa pagiging matatag ng mga susunod na aksyon. Matagal na itong alam ng pananampalataya. Ang simula ay may dalang binhi. Nakakita na ako ng mga taong pumasok sa Enero na dala ang mga pagkadismaya mula sa nakaraang taon na parang nagdadala ng mga lumang kahon sa isang bagong bahay.
Mga sama ng loob, guilt, mga salitang hindi naayos, mga pangakong napako. Sinasabi nila, mamaya ko. Naayusin yan. Ngunit tumatawid sila sa pintuan na sobra na ang pasan. At ang anumang hindi naasikaso sa simula ay magsisimulang maningil ng emosyonal na interes sa buong taon. Mayroong isang partikular na Enero kung kailan ko ito napagtanto ng napakalinaw. Mayroong isang lumang inaasahan, isang pangako na tila nakalimutan na. Walang nagpapahiwatig ng pagbabago. Sa pananaw ng tao, ang lahat ay nagsasabing, naiwan na iyan sa nakaraan. Ngunit may isang bagay sa loob ko na nakaintindi na ang buwang iyon ay hindi karaniwan. Wala akong mga panlabas na senyales, tanging panloob na pananalig. At doon mismo lumitaw ang isang hindi inaasahang sagot, hindi bilang isang pagsabog, kundi bilang muling pagbubukas ng isang bagay na akala ko ay tapos na. Itinuro nito sa akin na ang mga pintuan ay hindi lamang nagdadala sa atin pasulong, minsan ay sinasagip din nila ang mga naiwan sa likuran. Ilang bagay sa inyong buhay ang itinuring nyo nang nawala? Gaano kadalas nyo nang sinabing, lumipas na ang panahon? Ang problema ay kapag tumawid kayo sa Enero na naniniwalang ang ilang mga pinto ay hindi na maaaring magbukas, kayo mismo ang nagpapasya kung ano ang maiiwan sa labas. Ang mga pintuan ay rumerespeto sa mga panloob na desisyon higit pa sa mga panlabas na sitwasyon. Mayroon ding isang tahimik na takot na dala ng maraming tao sa panahong ito. Takot na ulitin ang mga pagkakamali. Takot na maranasan ang parehong sakit. Takot na ang Enero ay magdala ng masamang bagay dahil noong nakaraan ay nagdala ito. Ang takot na ito ay hindi kawalan ng katuwiran, ito ay natutunan. Ngunit kapag hindi ito hinarap, nagiging gabay ito. Hindi nararanasan ng tao ang buwan, pinoprotektahan niya ang sarili laban dito. At ang pamumuhay ng laging nasa depensa sa harap ng isang pintuan ay hindi kailanman nagbubunga ng pag-unlad. Ipinapakita ng mga pananaliksik tungkol sa emosyonal na kagalingan na ang mga taong pumapasok sa mga bagong siklo na ang kaisipan ay parang may banta ay mas nakakaranas ng stress, nakakagawa ng mas masamang desisyon, at binibigyang kahulugan ang mga neutral na pangyayari bilang negatibo. Tinatawag ito ng pananampalataya na pagbabantay sa pinto ng isipan. Kung tatawid kayo sa Enero na naghihintay ng atake, makakakita kayo ng atake kahit sa lugar na wala naman ito. Ang Enero ay hindi nilikha upang maging isang emosyonal na pabigat. Ito ay isang stratehikong access. Ang problema ay hindi ang buwan, kundi ang paraan kung paano pumapasok ang mga tao rito. Ang ilan ay pumapasok bilang mga biktima ng nakaraan. Ang iba ay pumapasok bilang mga pasibong tagamasid. Kakaunti lamang ang pumapasok bilang mga malay na kalahok. At sila ang mga umaani ng ibang mga resulta. Kapag naintindihan nyo na ang Enero ay isang pintuan, magsisimula kayong magbigay pansin sa inyong dala. Sa mga salitang inyong pasan. Sa mga inaasahang inyong pinapakain. Sa mga desisyong inyong ipinagpapaliban. Dahil ang lahat ng ito ay tumatawid din kasama nyo. At ang anumang tumatawid sa pintuan ay hindi nananatiling nakatigil, ito ay dumarami sa kahabaan ng landas. Hindi pagmamalabis ang sabihing maraming taon ang naitatakda sa mga unang hakbang. Hindi dahil sa mistisismo, kundi dahil sa pagkakahanay. Ang sinumang tumatawid sa Enero ng may kalinawan, kahit humaharap sa mga hamon, ay naglalakad ng magkaiba. Ang sinumang tumatawid ng nalilito, kahit may mga pagkakataon, ay madaling naliligaw. Ang pintuan ay hindi nagpapasya para sa inyo. Pinapalakas lamang nito ang anumang dala nyo na. At kapag naintindihan nyo ito, may nagbabago ng tahimik. Magsisimula nyo ng tratuhin ang Enero ng may paggalang. Hindi nang may takot, hindi nang may pag-aalala, kundi nang may kamalayan. Dahil ang sinumang nakakaintindi sa halaga ng isang pintuan ay hindi tumatakbo habang tumatawid dito, tumatawid siya ng may intensyon. Ngayon ay gusto kong dalhin ito sa pinakapraktikal na paraan, dahil ang pag-unawa ng walang aplikasyon ay nagbibigay lamang ng emosyon, hindi ng pagbabago. Ang lahat ng sinabi ko hanggang dito ay nawawalan ng lakas kung hindi ito bababa sa pang-araw-araw na buhay, sa totoong routine na inyong kinagisnan, kasama ang mga bayarin, pamilya, pressure, balita, at mga responsibilidad. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga tao ay ang isiping ang espiritual na pagbabago ay nangyayari lamang sa mga matinding sandali, gayong sa katotohanan ay nabubuo ito sa mga simple at pare-parehong gawain. Karamihan sa mga tao ay gumigising at ang unang bagay na ginagawa ay ibigay ang isip sa gulo. Mga masasamang balita, mensahe na nagdudulot ng kaba, mga otomatikong kaisipan ng pag-aalala.
At kapag namalayan nila, ang araw ay nagsimula na ng mabigat. Hindi ang nangyari ang nagtakda niyon. Iyon ay ang kawalan ng direksyon sa simula. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa pag-ugali na ang mga unang minuto ng umaga ay may direktang epekto sa antas ng stress at pagiging produktibo sa nalalabi pang bahagi ng araw. Matagal nang ginagamit ng pananampalataya ang parehong prinsipyong ito sa espiritual na paraan lamang. Dahil dito, mayroong isang simpleng pagsasanay na tila maliit, ngunit malalim ang pagbabagong hatid. Sa loob ng isang maikling panahon, magpapasya kayong itigil ang otomatikong pattern. Bago kayo mag-react sa araw, itatakda nyo ito. Bago nyo pakinggan ang mundo, itatatag nyo kung ano ang namamahala sa inyong tahanan. Hindi ito nangangailangan ng mahabang oras, hindi ito nangangailangan ng emosyonal na lakas, hindi ito nangangailangan ng pagkaramdam ng espesyal na bagay. Nangangailangan ito ng desisyon. Nakakita na ako ng mga taong binago ng lubusan ang kapaligiran ng sariling tahanan sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng sinasabi nila sa umaga. Hindi dahil nawala ang mga problema, kundi dahil ang takot ay tumigil na sa pagiging leader. Isang ina na gumigising araw-araw na nag-aalala sa kinabukasan ng kanyang mga anak ay nagsimulang magpahayag ng proteksyon at direksyon. Isang ama na nabubuhay na nasasakal sa pag-aalala sa pera ay nagsimulang magpatunay ng probisyon bago tumingin sa mga numero. Wala sa mga ito ang nag-alis ng mga responsibilidad, ngunit nagdala ito ng kalinawan. At ang kalinawan ay nagbabago ng mga desisyon. Ang mga desisyon ay nagbabago ng mga landas. Gusto kong magmungkahi ng isang napaka-espesipikong bagay dahil ang mga malalabong hamon ay hindi nagbubunga ng resulta. Sa loob ng 7 araw, 7 lamang, bago ang kahit anong bagay sa umaga, magpapahayag kayo ng magandang balita sa inyong pamilya. Hindi tungkol sa buong mundo, hindi tungkol sa lahat ng hindi nyo pa kontrolado. Tungkol sa inyong tahanan. Tungkol sa bagay na direktang nakakaapekto sa inyo. Pipili kayo ng mga simpleng salita, malay at inuulit. Hindi bilang isang nagmamakaawa, kundi bilang isang naghahanay. Maaaring magtanong ang inyong isip, ngunit paano kung walang magbago? Ang tanong na ito ay karaniwan. Nagmumula ito sa pagkapagod ng isang taong marami nang sinubukan. Ngunit pansinin nyo, ang hamon ay hindi para baguhin ang mundo sa loob ng 7 araw. Ito ay para baguhin ang panloob na pamamahala. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang mga gawaing inuulit sa loob ng ilang araw ay nagsisimula ng baguhin ang mga emosyonal na pattern at bawasan ang antas ng pag-aalala. Tinatawag ito ng pananampalataya na paghahanda sa lupa. Walang ani na nagsisimula sa mismong araw ng anihan. Sa loob ng mga araw na ito, mapapansin nyo ang isang kawili-wiling bagay. Ang kapaligiran ay magsisimulang maging hindi gaanong reaktibo. Ang mga pag-uusap ay magbabago ng tono. Tutugon kayo ng magkaiba. Hindi dahil naging ibang tao kayo, kundi dahil tumigil na kayo sa pag-operate sa automatic pilot. At kapag nagbago ang automatic, ang resulta ay magsisimulang sumunod. Maraming tao ang nagsasabing gusto nila ng ibang uri ng taon, ngunit patuloy nilang inuulit ang eksaktong parehong mga salita, parehong kaisipan, at parehong emosyonal na gawi. Iyon ay ang paghingi ng pagbabago habang pinananatili ang parehong pamamahala. Kapag tinanggap nyo ang hamon na ihanay ang mga salita sa loob ng isang maikling panahon, sinusubukan nyo ang isang lumang prinsipyo gamit ang isang modernong isipan. At ang mga resulta, kahit na bahagya lamang sa simula, ay totoo. Kung sa anumang sandali sa loob ng mga araw na ito ay makalimot kayo, huwag nyong sisihin ang sarili. Ang guilt ay sumisira sa pagiging tuloy-tuloy. Ipagpatuloy lamang ito. Ang layunin ay hindi perpeksyon, kundi ang pagpapatuloy. At ang pagpapatuloy sa paglipas ng panahon ay lumilikha ng emosyonal, espiritual, at mental na katatagan. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ito, kapag tinanggap nyo ang ganitong uri ng pagsasanay, tumitigil na kayo sa pagiging hostage ng panahon at nagiging aktibong kalahok na kayo sa inyong sariling kwento. Hindi dahil kontrolado nyo ang lahat, kundi dahil pinili nyong hindi magpadala sa takot. At ang desisyong iyon, sa sarili nito, ay nagbabago na ng mas maraming bagay kaysa sa inyong inaakala. Bago kayo umalis dito, gusto ko na ang bagay na ito ay maitatak sa inyo sa isang simple at malinaw na paraan. Ang panahon ay hindi nyo kaaway, ito ay tumutugon sa inyo. Ang Enero ay hindi dumating upang subukin kayo, parusahan kayo o ulitin ang mga lumang sakit. Dumating ito upang tumugon sa antas ng kamalayan, paninindigan, at direksyon na inyong tinatanggap. Kapag naintindihan nyo ito, ang lahat ay nagbabago.
Titigil na kayo sa pag-react sa mga araw at magsisimula na kayong gabayan ang mga ito. At ang pagbabagong ito, bagamat tila bahagya lamang, ay isa sa pinakamakapangyarihang magagawa ng sinuman. Walang sinabi rito na para magbigay ng pressure, takot o walang lamang inaasahan. Ito ay para magbigay ng kalinawan. Kalinawan na ang mga maliliit na desisyong ginagawa ngayon ay humuhubog sa mas malalaking resulta sa hinaharap. Ang sinumang natututong mamahala sa simula ay hindi naliligaw sa gitna. Ang sinumang tumatanggap ng pananagutan sa panahon ay hindi na mabubuhay bilang hostage nito. At ang pag-unawang ito, kapag tunay na bumaba sa puso, ay nag-aangat sa kahit sinong tao sa isang antas na higit pa sa kung ano siya noon. Kung ito ay nagkaroon ng saysay sa inyo, huwag hayaang tumigil ang paggalaw na ito rito. Ang susunod na video na lalabas ngayon ay nagbibigay tuloy sa prosesong ito at mas nagpapalalim pa sa kamalayang ito. Ito ay isa pang hakbang, isa pang pagsasaayos, isa pang antas ng pag-unawa na gumagawa sa inyo, sa praktikal na paraan, na maging 1% mas mabuti kaysa sa kung ano kayo sa sandaling ito. Salamat sa pananatili hanggang dito, sa pagbubukas ng puwang para sa pag-aaral na ito. Hihintayin ko kayo sa susunod na video.